Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, sumulat po ako sa inyo ngayon dahil isa ako sa mga tagahanga mo at ng inyong programa. Nagbabaka sakali ako na isang araw ay ang kwento ko naman ang maipost ninyo tulad ng napakinggan kong totoong istorya ng buhay ng ibang mga letter senders mo. Siya nga pala, Papa Dudut, kung maaari ay itago mo na lamang sana ako sa pangalang Chanel. 29 years old na sa ngayon. Sadyang iniba ko ang pangalan ng mga totoong involved sa istoryang ito dahil na rin sa seguridad. Papa Dudut, isa kasi akong lotto jackpot winner noon. At sa pagbabanggit ko ng totoo kong pangalan sa programa mo, ay baka manganib ang seguridad ko at ng mga mahal ko sa buhay. Bali nangyari ang ikukwento ko sa inyo noong ako'y 19 years old pa lamang. Lumaki ako sa pamilyang isang kahig, isang tuka. Barangay tanod ang tatay ko habang ang nanay ko ay nagtitinda ng sampagita. Pero kahit na mahirap kami ay may tuturing naman na masaya kaming pamilya. Bawat isa ay may pagkakaisa. Nagtutulungan. Sa awa ng Diyos ay nakakasurvive kami sa pang-araw-araw. Ang Kuya Salvador ko ay nakatungtong ng second year college habang ako ay first year college sa isang pampublikong universidad sa Maynila. Habang ang bunso kong kapatid na si Alisa ay high school graduate naman. Pero dahil sa kahirapan ay tumigil kami sa pag-aaral at tumulong na lamang kami sa aming nanay na magtinda ng sampagita habang si Alisa naman ay nagtinda ng ice candy sa kalsada. Papa Dudut, maraming pagsubok ang dumating sa aming buhay. May mga pagkakataon din na halos sumuko ang tatay ko sa sobrang hirap. Pero buti na lamang at madalas ay palakasin ni nanay ang loob niya. Ako naman sa tuwing may dumarating na problema sa akin ay madali ko namang nalulusutan at nareresolba. Salamat sa matalik kong kaibigan at guardian angel ko na si Frederick. Magkababata kami ni Frederick simula grade 1 ay magkaibigan na kami. Sa tuwing may problema ako ay si Frederick ang naging sandigan ko. Palagi kasi siyang handang tumulong sa akin at sa pamilya ko. Tulad namin ay mahirap din ang pamilya ni Frederick. Maagang naulila si Frederick sa ama. Kaya bilang panganay sa tatlong magkakapatid ay maaga siyang tumigil sa pag-aaral upang maghanap buhay. Nagtatrabaho siya noon bilang factory worker ng isang paggawaan ng chicherya sa Navotas na pag-aari ng isang negosyanteng Chinese. Pero kahit nahihirapan sa buhay si Frederick ay palagi pa rin siyang tumutulong sa kapwa, lalo na sa akin. Samantala, isang araw ay muli kaming nagkaroon ng problemang pinansyal. Pagkatapos ay sumabay pa ang paniningil ng upa na 3 buwan na naming hindi nababayaran. Dahil dito ay pinaalis na kami ng may-ari. Sinubukang magmakaawa ng aking mga magulang pero hindi umubra sa landlady namin. Dahil dito sinubukan naming mangutang sa mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya namin. Pero hindi kami nagtagumpay dahil hirap din sila sa buhay. Papa Dudut, noong mga panahong yon, gusto ko nang sumuko ngunit isang anghel ang dumating para tulungan ako. Walang iba kung hindi si Frederick. "Oh, Chanel, kumusta ka na? Bakit parang malungkot ka? May problema ka ba?" Tanong ni Frederick sa akin. Siyempre nung una ay nahihiya pa akong sabihin ang totoo kasi marami ng tulong ang naibigay ni Frederick sa akin. Pero sa huli na ipagtapat ko din sa kanya ang totoo. Namomroblema ako sa bayad sa upa sa bahay namin. 3 buwan na kasi kaming hindi nakakabayad sa upa kaya pinapalayas na kami ng may-ari. Hindi ko naman agad mabayaran kasi hindi rin naman sapat ang pambayad ng upa ang kinikita ko sa pagtitinda ng sampagita. Si tatay naman wala ring kinikita sa pagtatanod niya bukod sa mas inuuna pa niya ang bisyo niya. Mukhang malaking problema nga yan, Chanel. Teka, magkano ba ang upa ninyo sa bahay na dapat ninyong bayaran? Tanong ni Frederick sa akin. 1,000 yung upa namin kada buwan. Kaso 3 buwan na kaming hindi nakakabayad kayang 1,000 lahat pagtatapat ko. Tamang-tama. Kakasweldo ko lang kanina. Oh, ang 3,000. Ang wika ni Frederick pagkadukot niya sa bulsa at naglabas ng 3,000. Nako, Frederick, wag na.
Salamat na lang pero hindi ko matatanggap yan. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Inabot pa rin niya sa akin ang kanyang pera. Tanggapin mo na. Wag na, Frederick. Sweldo mo yan. At saka marami na akong utang sa'yo. Sa katunayan, nahihiya na nga ako sa'yo kasi maraming pabor ka nang ibinibigay sa akin, ang sabi ko. Chanel, best friend kita. Hindi ba? Ang magkaibigan nagtutulungan. At saka, para na rin kitang kapatid. Alam mo namang espesyal ka sa akin. Kaya handa kong tumulong sa iyo anumang oras. Bukal sa kalooban ko itong pagtulong ko sa iyo. Huwag ka nang mahiya. Tanggapin mo na ito. Pangungumbinsi niya sa akin. Sa huli, Papa Dudut, ay tinanggap ko ang kanyang tulong. Salamat, Frederick. Napakabuti mo talagang kaibigan. Bali pag nagkaroon ako ng pera, babayaran na kita sa mga pagkakautang ko sa iyo. Ngumiti si Frederick. Naku, Chanel, kahit wag na. Masaya na akong makita kang masaya. Wika pa niya sa akin. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay nagkwentuhan pa kami ni Frederick hanggang sa maalala niya noong ang loto. Hindi ako tumataya sa loto dahil malas ako sa sugal. Bukod sa iyo kung isugal ang kakarampot na perang meron ako. Dahil na rin sa pangambang matatalo lang ako. Subukan mong tumaya minsan, Chanel. Malaki ngayon ang premyo sa Grand Lotto 655. Mahigit 300 million din yon. Malay mo matsambahan mo yon. Naku, yung maghihirapan ng kapatid at magulang mo, pangungumbinsi pa sa akin ni Frederick. Oo, aaminin kong nagkaroon ako ng kaunting paghahangad sa mahigit ng 300 million na jackpot ng panahon na yon. Hindi bale, pag nagkapera ako susubukan kong tumaya sa loto. Ang sabi ko na lamang. Dahil doon ay may dinukot muli si Frederick mula sa kanyang bulsa at inabot yon sa akin. Bigay ko na lang sa iyo to, Chanel. Nakita kong isa yung Grand Lotto 6,055 ticket na lucky pick. Meaning ang pumili ng numero ay ang lotto machine mismo. Lotto ticket? Hay nako, Frederick, wag na. Ano ka ba? Pinautang mo na nga ako ng pera tapos pati ticket mo sa loto ibibigay mo pa sa akin? Sorry, Frederick, kung hindi ko kayang tanggapin yan. Nahihiyang tumanggi sa ibinibigay niya sa akin. Sige na, Chanel. Isipin mo na lang na isa ang lotto ticket na ito sa mga regalo ko sa iyo. Hindi ba magbe-birthday ka na sa Biyernes? Tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Tataya na lang ulit ako mamaya. Ang sabi na lang niya sa akin. Kung manalo pa yang ticket na yan? Tanong ko sa kanya. Sa'yo na. At least hindi nyo na poproblemahin ang pera. Tanggapin mo na, Chanel. Sa huli, Papa Dudut, ay tinanggap ko rin yung Grand Lotto 6,055 ticket na ibinigay niya sa akin. Pagkatapos ay nagpasalamat ako sa kanya. Good luck sa iyo, Chanel. Siya nga pala, lucky pick ang numbers na nasa ticket na yan. Malay mo maging lucky din ang gabi mo mamaya. Ako naman, tataya na lang ulit ako mamaya. Biro kasi ang all be 300 million na jackpot. Kaya ikaw, Chanel, ingatan mo yung ticket na ibinigay ko sa iyo. Bigay kasi yan ng guardian angel mo. Ang sabi pa niya sa akin. Napangiti ako sa aking guardian angel. Makakaasa ka, Frederick. Iingatan ko itong lotto ticket na ito. Sana'y panalunin ako ng guardian angel ko mamaya, Papa Dudut. Noong binigyan ako ni Frederick ng lotto ticket noon ay bumalik ang pag-asa kong maiahon ang pamilya ko sa hirap. Iningatan ko ang ticket na ibinigay sa akin ng aking guardian angel. Kalaki pang panalangin na sana'y bigyan ako ng regalo ng Panginoon sa 20th birthday ko. Dumating ang araw ng bunutan at laking gulat ko nang manalo ng jackpot ang lotto ticket na ibinigay sa akin ni Frederick. Halos mahulog ang puso ko sa sobrang tuwa habang ang mga kaanak ko ay napaiyak noon at napatalon. Sa sobrang saya dahil sa isang iglap ay napanalunan namin ang pinakamalaking halaga na napanalunan sa kasaysayan ng loto dito sa Pilipinas. Agad kong tinawagan si Frederick upang ibalita sa kanya ang pangyayari at maski siya ay nagulat at napatalon sa saya. Agad din naman naming iniwan ang bahay. Kinaumagahan nang mapansin naming sumisilip sa bakuran ng ilang kapitbahay namin noong gabing nanalo kami. Nagawa namin yon dahil na rin sa pangamba sa seguridad. Iniwan na namin ang mga gamit namin pati ang mga alagang manok namin. Iniwanan na rin namin yon. Pababalikan na lamang namin yon sa pinsan kong close namin, Papa Dudut.
Nakakaloka ang mga sumunod na nangyari. Nabalitaan na lang namin na may pumuntang reporter ng 24 oras sa bahay namin. Yun pala ay kumalat na sa buong barangay ang pagkapanalo namin sa loto. Maraming gustong humingi noon ng balato kasama na yung landlady namin. Pero hindi na kami mahagilap noon. Pansamantala kasi kaming nakitira noon sa bahay ng pinsang kong close nga ng pamilya namin. Pagkatapos ipagdiwang ang 20th birthday ko, ay pumunta kami sa PCSO upang kunin namin ang premyong napanalunan namin. Kasama si Frederick ay pumunta ang buo kong pamilya sa tanggapan at hinarap namin noon ang chairman ng PCSO upang personal na iabot sa amin ang tseke. Ang tatay ko ang nag-claim ng premyo habang nagkukuha na ng litrato sa loob ng opisina kasama ang nasabing opisyal ay nanatili akong tuko sa pagkakatayo. Dahil noong mga panahong yon ay hindi ako makapaniwala na mayaman na kami. Simula noon, Papa Dudut, ay nagbago na ang buhay namin. Nakabili agad kami ng bahay sa Novaliches at 2 kotse. Ang isa ay niregalo ko sa aking sarili. Binigay sa aking tatay ang kalahati ng halaga ng napanalunan namin at ang kalahati ay paghahatian nila. Si Frederick naman, bagamat gusto naming balatuhan siya ng ₱1,000,000 halaga ay tumanggi siya sa malaking halaga at sa halip ay 10,000 lamang ang kinuha niya bilang balato. Bagamat hindi alam ng mga magulang ko na kay Frederick ang nanalong lotto ticket, ay naging madalas naman ang pagtulong ko kay Frederick bilang pagtanaw na rin ng utang na loob sa mga swerteng ibinigay niya sa akin. Sa kabilang banda, aaminin ko sa inyo na may espesyal na pagtingin ako kay Frederick. Actually, matagal ko na siyang crush pero nauwi yon sa mas malalim na pag-ibig noong makatungtong ako ng 18 years old. Kaso Papa Dudut, tila hindi pansin ni Frederick ang pag-ibig ko sa kanya. Samantala, isang araw ay nagpasya akong mamasyal at minamaneho ko noon ang kabibili ko lamang na kotse. Habang binabagtas ang daan ay nakasalubong ko si Frederick na naglalakad kaya agad ko siyang tinawag at pinasakay ng kotse. Anong masasabi mo sa kotse ko? Tanong ko sa kanya. Ang ganda, Chanel. Wala akong masabi. Mayaman-mayaman ka na talaga. Tuwang-tuwang sabi ni Frederick. Hindi ko mabili ang kotseng ito kundi dahil sa iyo. Napangiting tugon ko sa kanya. Marami kaming pinagkwentuhan pagkatapos noon. Tulad na lamang yung mga reaksyon ng mga kapitbahay namin pagkatapos nilang malaman na nanalo kami ng jackpot sa loto. Pero sabi ko ay magpapadala na lamang kami ng pagkain at kaunting tulong sa ilan sa kanila na tumulong sa amin noong walang-wala kami. Hindi nagtagal ay napunta sa aking love life ang usapan namin ni Frederick. Pinayagan ka na ba ng mga magulang mo na magka-boyfriend? Curious na tanong niya sa akin. Hay nako Frederick, although pinapayagan na ako ng mga parents ko na magka-boyfriend, hindi ako nag-entertain ng mga lalaki. In short, wala akong balak makipag-boyfriend pero meron akong prospect boyfriend, wika ko. Lalong na curious si Frederick. Sino naman yung prospect boyfriend mo ha, Chanel? Kilala ko ba? Papa Dudut. Kung alam lang sana ni Frederick na siya yung prospect boyfriend ko. Pero sa huli ay hindi ko nagawang maipagtapat sa kanya ang katotohanan dahil na rin sa nahihiya ako at ayaw ko namang gumawa ng first move. Nagpatuloy naman ang kwentuhan namin. At sa puntong yon ay napunta naman sa kanyang pag-uusap tungkol sa usaping love life. Masaya ako ngayon kasi sinagot na rin ni Patricia ang panliligaw ko sa kanya. Pag-amin sa akin ni Frederick. Dahil sa sobrang gulat sa kanyang sinabi, bigla akong napapreno na siyang ikinauntog niya. Agad naman akong humingi ng paumanhin sa aking best friend. Pero deep inside, Papa Dudut, sobra akong nasaktan sa aking narinig. Ang inaasahan kong love story namin ni Frederick ay naglahong parang bula. Halos hindi ako makapagsalita noon at parang gusto kong umiyak. Napansin naman yon ni Frederick at tinanong kung okay lang ako. Siyempre nagsinungaling ako at sinabi kong ayos lamang ako. Congratulations! Bati ko kay Frederick na may kaunting hint ng bitterness. Nagseselos ka ba? Maya-maya itanong sa akin ang aking best friend. Teka, ano nagseselos? Hindi actually masaya ako para sa'yo. At saka bakit ako magseselos? Pagtatanggi ko. Siyempre, baka isipin mong mahati na ang atensyon ko sa BFF ko. Natahimik ako sa mga sinabi ni Frederick.
Dumating na yung kinakatakutan ko, ang mahati ang atensyon niya sa amin ni Patricia. Hindi ako magseselos, Frederick. Sa totoo lang, I support you. I'm very happy para sa inyong dalawa ni Patricia. Kunwari sabi ko na lamang, Papa Dudut. Nasaktan ako noon nang malamang kong may girlfriend na ang aking best friend. Lihim ko kasing iniibig si Frederick at simula pa lamang nung high school kami, nasasaktan ako. Kasi kahit na madalas kaming magkasama at magkausap, ay hindi pansin ni Frederick ang mga pagmamahal na ipinapakita ko sa kanya. Siguro hanggang kaibigan lang talaga ang tingin niya sa akin. Mas lalo pa akong nasaktan noon, Papa Dudut, nang ipakilala ni Frederick sa akin ang kanyang girlfriend na si Patricia. Hindi naman sa pamimintas pero mas maganda naman ako ng ilang daang paligo kay Patricia. Minsan iniisip ko na naging hadlang din siguro ang gap ng estado namin sa buhay. Kaya sa ibang babae binaling ni Frederick ang kanyang atensyon kesa sa akin. Sa obserbasyon ko, masaya naman sina Frederick at Patricia sa relasyon nila. Kaya sa huli ay tinanggap ko na lamang na tapos na ang aking pagpapantasya sa aking best friend. Samantala, akala ko ay matatapos na ang problema ng pamilya ko kapag nagkaroon na kami ng limpak-limpak na pera. Pero nagkamali ako dahil umabuso noon ang pamilya ko. Naging bulagsak ang mga kapatid ko, habang si tatay ay nalulong sa sugal sa kasino. Si nanay naman ay palaging laman ng salon at beauty clinics. Minsan naisip ko na baka magalit sa amin ang Diyos at biglang bawiin mula sa amin ang kayamanang ibinigay niya. At dahil sa ako naman ang humahawak ng pera, ay nilimitahan ko ang kanilang panggastos. At tulad ng inaasahan, nagalit sa akin ang aking pamilya at inakusahan pa akong nagmamalaki. Pero pinaliwanag ko sa kanila na ayaw kong magalit sa amin ang Panginoon dahil tila nakakalimot na kami at umaabuso na sa biyayang ibinigay niya sa amin. Kaya sa huli ay walang nagawa ang pamilya ko, lalo na ang aking ama. Kaya wala siyang ibang choice kundi ang tumigil na sa pagsusugal. Sa kabilang banda, nang unti-unting matapos ang problema sa aking pamilya ay isang malungkot na balita ang dumating. Chanel, break na kami ni Patricia. Niloko lang niya ako. Pinagpalit niya ako sa ibang lalaki. Pagtatapat ni Frederick sa akin habang umiiyak siya sa aking harapan. Siyempre dahil mahal ko siya ay labis akong nasaktan at sinubukan kong patahanin ang lalaking pinakamamahal ko. Hayop talagang Patricia na yan. Nung una ko palang tingin sa kanya, alam ko nang walang gagawing matino ang babaeng yon. Nako, humanda siya sa akin at kapag nakita kami, kakalbuhin ko talaga siya. Galit na sabi ko. Ngunit hindi yon pinansin ni Frederick at nagpatuloy lamang sa pagsasalita. Ganito pala kasakit ang lokohin ng mahal mo, Chanel. Sa totoo lang, sobrang sakit ang nararamdaman ko ngayon. Alam mo ba, sobrang depressed na ako sa breakup namin ni Patricia, kaya ako pumunta dito. Hindi ko na kaya, Chanel. Gusto ko nang mamatay. Nako, Frederick, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa isang walang kwentang babae. Frederick, alam ko masakit ang pinagdaraanan mo pero huwag mong hayaang masira ang buhay mo ng dahil lamang kay Patricia. Diyos ko, maraming babae dyan ang mas nararapat sa pagmamahal mo. Isipin mo na lang na hindi kayo para sa isa't isa. Frederick, lakasan mo ang loob mo. Tandaan mo marami pang nagmamahal sa iyo at isa na ako doon. Frederick, mag-BFF tayo, hindi ba? Wika ko sa kanya. Sa puntong yon ay nakita ko si Frederick na unti-unti nang tumatahan. Salamat, Chanel. BFF talaga kita. Papa Dudut, mukhang depressed si Frederick sa breakup nila ng girlfriend nitong si Patricia. At labis akong nag-aalala sa kalusugan nito. Tapos, kinalaunan ay napansin ko na madalas ay dumudugo ang kanyang ilong at nagkakaroon siya ng mga pasa sa katawan. Kinakabahan ako, Papa Dudut, para kay Frederick dahil malakas ang kutob ko noon na may sakit ang best friend ko at hindi lang niya ipinagtatapat sa akin. Ayaw kong mawala sa akin si Frederick, Papa Dudut. Ayaw kong mawala ang lalaking iniibig ko. Labis akong nag-alala noon kay Frederick. Walang araw na hindi ko inaalam ang estado ng kalusugan niya. Madalas ko din siyang hayain na magpagamot pero tumatanggi siya. Wala naman daw siyang sakit. Noon din ay pinakita at
pinaramdam ko kay Frederick na mahal ko siya pero hindi pa rin niya ito nararamdaman. Hindi pa rin siya naka-move on sa breakup nila ni Patricia. Ako naman ay madalas ang magbigay ng payong kaibigan kay Frederick. Nakalimutan na niya ang ex niya at humanap ng ibang babaeng mamahalin niya. Pero nanatili siyang manhid. Minsan nga papadudot ay nagdaramdam ako kay Frederick dahil hindi niya ako makuhang mahalin kahit buong buhay ko ay ibinigay ko na sa kanya. Lumipas ang ilang araw at napapansin ko ring tila nakaka-move on na si Frederick. Pero napapansin ko rin noon na unti-unting humihina ang kalusugan ng aking kaibigan. Kumusta ka na, Frederick? Tatapatin na kita. Mukha kang maputla at may sakit ka ba? At saka napapansin ko na parang nanghihina ka? Nag-aalala kong wika sa aking best friend. Huwag kang mag-alala, Chanel. Malakas ako, ang sabi pa ni Frederick. Pero hindi ako naniniwala sa kanyang sinasabi sa akin. Sa totoo lang hindi ako kumbinsidong malakas ka. It's obvious na nanghihina ka. Pa-check up na kaya kita sa doktor, suggestion ko. Pagkatapos ay muli kong chinek ang katawan niya. Doon ay lalong dumarami ang mga pasa niya sa katawan. Pasensya ka na, Frederick. Pero kukulitin na kita ha. Ipapa-check up na kita sa doktor bukas. May something wrong sa katawan mo. Pag-aalala ko. Gusto sanang tumutol ni Frederick pero nag-insist ako. Huwag ka nang makipag-argue sa akin, please. Ginagawa ko ito dahil ayaw kong may mangyari sa iyo. Mahal kita, Frederick. Mahal mo ako? Nangihinang tanong niya sa akin. Oo, syempre. Syempre, mahal kita. Mag-BFF tayo, hindi ba? Natural na nagmamahalan ang magkaibigan, sagot ko sa kanya. Basta ihanda mo na ang sarili mo bukas at pupunta na tayo sa doktor. Huwag ka nang mahiya sa akin kasi kalusugan mo na ang nakataya dito. At saka kung tutuusin, pera mo din ang perang hawak ko dahil sa'yo naman ang nanalong ticket at hindi sa akin. Bukas hindi ako papasok sa eskwelahan at ikaw ring huwag ka nang pumasok sa work mo tapos sasamahan kitang magpakonsulta sa doktor. Pero pagkatapos ng sinabi ko ay biglang nawala ng malay si Frederick at bumagsak sa sahig. Nataranta ako noon, papadudot, nang mawala ng malay si Frederick. Agad namin siyang dinala sa ospital upang maipagamot. Sinuri din si Frederick ng mga espesyalista at hindi naglaon. Ay nalaman nila na may granulocytic leukemia si Frederick. Nang malaman ko yon ay halos mawalan ako ng lakas. Mas lalo akong nanlumo ng unti-unting magpakita ng pagbabago sa anyo ni Frederick dahil doon ay ginawa ko ang lahat, papadudot. Kahit na gumastos ako ng malaking pera basta gumaling lamang si Frederick. Sa kabilang banda ay nasasaktan pa rin ako tuwing hinahanap ni Frederick ang kanyang girlfriend. Kahit na anong klaseng hirap ang sinuong ko, mapatunayan lamang kay Frederick na mahal ko siya. Pero sa huli hindi ko mapantayan si Patricia sa puso ng lalaking lihim kong minamahal. Nung una ay kinikimkim ko ang nararamdaman kong pagmamahal kay Frederick hanggang sa umapaw na ito. Isang araw ay nag-decide akong ipagtapat na kay Frederick ang lahat. Frederick, gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal kita ng higit pa sa isang kaibigan pag-amin ko sa kanya. Ngunit nanatiling nakatingin lamang noon si Frederick sa akin. Speechless sa aking sinasabi. Alam kong isang maituturing na katangahan ang umamin ng isang babae na may nararamdaman siya sa isang lalaki. Alam ko din na kaibigan lang ang turing mo sa akin at meron ka ng ibang mahal. Pero sana Frederick, hayaan mo akong ipakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Mahal kita, Frederick, at ikaw lamang ang lalaking minahal ko ng ganito. Pahayag ko pa sa kanya. Nanatiling nakatingin lamang si Frederick ngunit halata sa kanyang mga mata ang simpatya sa akin. Alam mo ba, Frederick, matagal na akong may gusto sa iyo kaso kaibigan lang ang turing mo sa akin. Hindi mo ba alam? Nasasaktan ako sa tuwing makikita kitang may kasamang ibang babae. Minsan sinasabi ko sa sarili ko na sana ako na lamang ang babaeng kasama mo. Kaya nga malaki ang inggit ko kay Patricia dahil mahal mo siya. Pero Frederick, hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na mapapansin mo at matututunan mong mahalin ako. Dagdag ko pa sa kanya. Papadudot, tiniis kong maghintay sa pag-ibig ni Frederick.
Umaasa pa rin kasi ako na mamahalin din ako ng aking best friend. Higit pa sa isang kaibigan. Tinatanong ko sa aking sarili noon kung hanggang kailan ako maghihintay bago niya ako matutunang mahalin. Bumilang ako ng ilang buwan simula nang magtapat ako ng pagmamahal sa kanya. Hanggang sa isang araw ay laking gulat ko nang meron siyang ipagtapat sa akin. Alam mo ba, Chanel, matagal-tagal ko ding sinuri ang nararamdaman ko sa iyo. Alam mo ba, matagal na palang sinasabi ng puso ko na mahal kita. Kaso'y nagbubulag-bulagan ako sa nararamdaman ko dahil sa agwat ng estado natin sa buhay dahil sa pagtatago sa totoo kong nararamdaman sa iyo. Binaling ko sa ibang babae ang atensyon ko. Pero Chanel, natalo ako. Na-realize ko na ikaw pa rin ang mahal ko. Mahal kita, sabi niya sa akin. Frederick, mahal din kita. Salamat sa Diyos at natutunan mo rin akong mahalin. Natutuwa kong sabi naman sa kanya. Gusto kong makasama kita sa nalalabing buhay ko dito sa mundo. Gusto ko bago ako mamatay may pakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Pangako sa akin ni Frederick, mabubuhay ka pa ng mahabang panahon. Lakasan mo lang ang loob mo. Gawin mo ito para sa akin. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Pagpapalakas ko naman ang kanyang kalooban. At yun nga, Papa Dudut. At hindi naglaon ay naging boyfriend ko si Frederick. Yun na nga siguro ang pinakamasayang araw sa buhay ko, ang malaman kay Frederick na mahal din niya ako. Nagbunga rin ang matagal kong paghihintay sa kanya. Simula noon ay naging masaya na kami at nagpatuloy ito hanggang ngayon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay wala na si Frederick dito sa mundo. Oo, kinuha siya sa akin ng Panginoon. Masakit nung una pero kinalaunan ay natanggap ko rin ang kanyang sinapit. Kahit na nasa piling na siya ng Panginoon, ay hindi ko pa rin siya makakalimutan at mananatili siya sa aking puso habang buhay. Sa kabilang banda ay bumalik ang mga kapamilya ko sa dati nilang ugali. Si tatay ay tumigil din sa sugal at si nanay ay tumigil na rin sa pagbo-ballroom dancing at sa huli ay naging volunteer na lamang sa aming simbahan. Si Kuya Salvador ay itinigil na ang bisyo at sa ngayon ay nakapagtapos na siya ng kolehiyo sa kursong business management. Si Alisa naman ay nakatapos na rin ang pag-aaral. Sa ngayon din ay may negosyo kaming pinamumunuan, isang chocolate and Korean store. Ang pangalan ay K-Choco Goodies, kung saan ay may 2 branches kami dito sa Novaliches at Caloocan. Papa Dudut, nagpapasalamat ako sa pagkakataong mabasa mo ang aking liham. Umaasa ako na mapili ninyo ang kwento ko na i-ere sa inyong programa. Kung papalarin, ay balak ko sanang pumunta dyan para makita ka ng personal at para magpasalamat. Sige, Papa Dudut. Hanggang muli, magandang hapon sa iyo o magandang gabi sa inyong mga masusugid na mga listeners na nakikinig sa inyong YouTube channel. God bless. Lubos na nagpapasalamat, Chanel.